Hello mga ka-herbs! Welcome back to my channel. So talagang bumabalik tayo kung saan tayo nanggaling. So sa mga nakasubaybay sa akin, sa simula pa lang ako, nagsisimula pa ako. So talaga yung channel na ito is really intended for herbal na gamot. Yung pag-share sa mga herbal, yung mga ganun. Kaya lang, last 2021, di ba nag-sign off ako kasi I realized na hindi ko kayang mag-vlog ng mga herbal kasi my mother kanang nag-pass away na siya noong 2021, tapos hindi ko kaya kasi siya yung kasama ko, siya yung nagtuturo sa akin. So ngayon it's been 3 years, kahapon siya ng 3 years, siguro kaya ko na. At saka sinubukan ko kasi lahat, nagluto na ako, nag-travel vlog na ako, nag-personal vlog na ako, talagang hindi siya nag-work. Siguro kasi yung mga nag-subscribe sa akin, hindi nag-subscribe dahil sa mukha ko, hindi nag-subscribe dahil sa luto ko, nag-subscribe sila dahil sa mga herbal na gamot na pwede kong i-share sa kanila. So kaya bumabalik ako sa nakaraan, char. So ito na nga. So sa pagbalik kong ito mga ka-herbs, ito yung first na i-share ko. It's really tinatry ko talaga hanggang ngayon. So before ko sasabihin kung ano yung i-share ko in this video, sasabihin ko muna bakit ito yung first na i-share ko sa inyo sa pagbalik ko. Kasi proven ko na kasi ito yung ginagamit ko ngayon. Yung anak ko kasi mga ka-herbs, may 3 akong mga anak. Nasa private school sila, hindi dahil mayaman kami, nasa private school sila kasi yung kapatid nila, yung pangalawa kong anak is special kid. May autism siya. So itong school na to lang yung mga tumatanggap ng mga special may mga special needs. Tapos nagpo-provide sila ng shadow teacher. Siyempre kami yung nagbabayad sa shadow teacher. Pero walang ibang paaralan na tumatanggap sa mga kids na may special needs. Kaya wala kaming choice. Yung 2 kong anak, pinapaaral namin doon. Kasi kung ipupull out namin, kawawa naman yung special na anak ko. Nag-iisa lang sa school na yon. So dahil naka-aircon sila, hawa-hawa na. Pag nag-ubo yung isa, silang halos pag weak yung immune system mo. At saka usually ang mga bata weak talaga yung immune system. So yan, nagkakaubo. So yung problema ko noon kasi pag nag-start na sila ng klase, yung ubo din nila nagsa-start. At saka na ma-end yung ubo nila pag end ng klase. So di ba 10 months or almost 1 year silang may cough. At saka pabalik-balik ng check-up. So recently, yan talaga yung problema ko. So way back 2022, yung anak ko na-admit na siya pneumonia. So sabi may vitamins, yung doktor nag-ano siya ng vitamin C, nagresita ba? So nag-ano siya ng resita ng vitamin C. So paglabas niya sa hospital, after bumalik na siya sa school, hindi pa nag-months. Hindi pa nag-1 buwan. May ubo na naman. So it's really a big problema talaga sa akin kung anong gagawin ko sa mga bata. Kasi laging nagkakaubo, di ba yung antibiotic dapat dapat lalagpas muna ng 1 buwan bago siya magkaroon ng another antibiotic, parang ganon. So before, dino-double dose ko yung vitamin C. Hindi siya recommended ha. Tinry ko lang, nag-double dose ako ng vitamin C. At nung nag-double dose ako sa kanilang 3 ng vitamin C, hindi na sila nagkakaubo. But may worries ako kasi double dose yun hindi yun recommended at hindi yun healthy. So after a month talaga, maybe 3 or 4 months sila nag-double dose ng vitamin C. Tinanggal ko kasi baka mag-form ng ibang sakit. Wala na nga sila, hindi nga sila nagkakaubo tapos nagkakasakit naman ng kidney, di ba? Ang worst. So tinanggal ko. So ito, nag-ubo na ulit. At September pala yon. September, first week sa September, silang 3.
ubo ulit. Lagi mga ka-herbs. So, ito lang yung ano ko lang yung last September kasi ito yung na-discover ko eh. So, last September, ubo ulit. So, yung special child ko, so, pa-doctor ulit, antibiotic ulit. So, pagtapos, 7 days kasi yung antibiotic, so nawala na yung ubo. Mga almost 4th week sa September, last week sa September, ubo ulit. Yung special child ko. Ikaka-antibiotic lang din nun, mga ka-herbs. So, wala akong choice. I-check up ko ulit. Kasi, naghutoy, mga ka-herbs, yung ubo nga, kanang, parang lumuluha na. Yung ubo ka ng ubo, tapos lumuluha na yung mata mo sa kaubo. Yun eh. So, kailangan ko talaga siyang ipa-check up ulit. So, binigyan siya ng ibang klaseng antibiotic. Ang gusto ko, ang batang-batang mga to. Tapos, yung katawan nila, puro antibiotic. Tapos, while I'm scrolling sa TikTok, nakita ko to. Sabi ko, wala namang mawala kung ita-try ko. So, nung pag-ubo nag-antibiotic na yung yung special ko. Tapos, yung bunso kong anak, lagi kasi pumunta sa kwarto niya. Sabi ko, huwag kang papasok sa kwarto ng kuya mo kasi nga may ubo. Hindi nakikinig. So, nagkaroon na namang ubo yung bunso kong anak. Pero hindi ko na pinapacheck up. Kasi na-discover ko to eh. Tinatry kung ito yung pinapainom niya. Tinatry ko ito yung pinapainom ko sa kanya noon. So, it's really magic. Hindi ko na siya pinapacheck up. Nawala yung ubo niya. At saka yung ate niya, yung eldest ko, nag-action na naman, nagsimula na naman. Pag nagbibinot yan, yung clogged nose, yung hirap maghinga. Pag nagaganon yung ate niya, alam ko ang susunod niyan. Ang susunod niyan, ubo. Na naman. So, nung nagka-clogged nose na yung anak kong eldest, ito na naman yun. So, dalawa na sila yung uminom, yung panganay at saka yung bunso. Kasi nag-antibiotic yung yung special ko. And then, pagkatapos ng antibiotic ng special ko, hindi pa 100% nawala yung ubo. Kaya 3 na silang umiinom. It's really work of magic talaga. Promise. Nawala talaga yung ubo nila na hindi ako bumili ng gamot. Hindi ako nagpapacheck up. At saka ito na yung ginagamit ko sa kanila hanggang ngayon. It's been 1 month plus. November, September, October, November. Yeah, almost 2 months. Almost 2 months ko itong gamit sa kanila and hindi ako mapapahiya sa inyo. Kasi ngayon, lalo na ngayon mga bata, at saka ting ubo. Maraming ubo at sipon ngayon. So without further ado, ito na nga. I-share ko na. Ito mga ka-herbs, itong ingredients lang ito na talagang matatagpuan sa bahay mo. Ito yung garlic. Siguro nakita nyo na to. Pero ito yung, kaya sa mga hindi nakakita, talagang itry nyo sa mga bata nyo, hindi na ako nag-vitamin C. Kasi, isang araw, kasi wala na silang cough, tinanggal ko na to. Hindi ko na sila papainom. Kasi ang hindi ko kasi gusto nito mga ka-herbs, mabango siya sa bunganga. So, every time magkikis ako sa anak ko, pagkatapos ng inumin, okay lang naman, mag-brush ng teeth lang. Pagkatapos ng inumin, tapos mag-good night ako sa anak ko, kasi gabi ko siya pinapainom. I will tell you the details later. So, hindi siya kaayaya sa bibig. So, kailangan talaga mag-brush teeth. So, sa mga hindi nakapanood, ito yung ingredients natin. Ito yung garlic, onions, and honey. Ito lang 3. It works like a magic talaga. Hindi na ako nag-vitamin C sa kanila. Kasi, nag-vitamin C ako, hindi double dose ha, isa lang. Nagka-clogged nose naman yung anak ko, kaya ito na lang yung pinapainom ko every night. Ito na lang yung pinapainom ko every night. Tapos, okay siya. Okay na siya. Hindi na siya ubuhin. Kasi usually talaga pagkatapos nilang mag-antibiotic, 1 week lang, balik na naman ang ubo. Ito yung ginawa ko. So, kunti na lang. So, kailangan kong gumawa ngayon. Kaya nga ako nag-video kasi kailangan kong gumawa ngayon ulit. Kasi ipapainom ko ngayong gabi. Kailangan lang siyang So, first,
First, hinugasan ko na to ha. Kailangan nyo munang hugasan yung mga ka-herbs. Actually, ilan ba dapat? Yung nakita ko, isang ganito at 3 cloves ng garlic. Iyon yung ginawa ko. Kaya lang, ang daling maubos kasi 3 yung anak ko. Okay lang siguro kung isa. Kaya ang ginawa ko, dinadlawa ko or minsan tinatatlo ko pag kanang tinatamad akong laging gumagawa. Tinatatlo ko to at saka isang garlic. So, yun. So, para sa akin, kung magtatanong kayo, ilan dapat? So, lang, tansyahan lang. So, ito pa lang, nag-research ako, bakit ba itong onion is, ano bang meron nitong 3 to, na talagang gumagana siya, ha? Hindi siya pag inom mo, ha? For example, yung anak mo may ubo, tapos pag inom na wala ka agad, wala naman ganun mga ka-herbs. Ano yan? Walang ganun. It really takes a days, like 4, 5, 6 days. Gaya na ng antibiotic mga ka-herbs. Pag inom mo, hindi naman gumagaling ka agad. So, talagang lahat naman ng gamot kailangan ng consistency. At saka, hindi to just ako. Pagkain to herbal siya. So, natural siya. So, ano nga bang meron sa onion mga ka-herbs? So, by the way pala, gaya ng sinabi ko kanina, kailangan nyo munang hugasan lahat bago i-slice. Kasi, pag sinalize nyo, bago nyo hugasan, at saka nyo hugasan, yung mga niya, mawawala yung katas. Kasi yun naman yung importante, di ba? Yung katas ng mga ganito. So, kailangan nyo what do you call this? Kailangan yung hugasan ba? Tsaka, hiwain. Tsaka, hiwain nyo lang ng maliit. Hiwain nyo lang paliit mga ka-herbs. So, nag-research ako mga ka-herbs. Ano bang meron sa onion? Bakit epektibo siya? So, ang onions pala mga ka-herbs ay mayroong vitamin C. Meron din itong potassium. Meron din itong B vitamins and antioxidants. Ano nga ba itong antioxidants mga ka-herbs? So, ang antioxidants mga ka-herbs, it will help to protect your cells from damage. So, nagpo-protekta siya sa cells niyo. So, yung mga health benefits nito mga ka-herbs, so, pwede siyang it improve your bone health. Bone mga ka-herbs. So, ano bang buto? Kasi hindi ako marunong mga ka-herbs Hindi ako masyadong magaling mag-pronounce Kaya bear with me ha. Kasi ang daming nagbabasa akin sa the way ako magsalita. Wala akong magagawa mga ka-herbs. Ganito na talaga ako magsalita. So, ito na nga. So, it improve your bone health mga ka-herbs. At saka, it will help reduce your blood sugar. So, hindi lang talaga cough ang ginagaling nito. Kung wala kang cough, okay lang inumin ito kasi it will lower your blood sugar. And also, it will help to reduce the risk of the cancer. And it also help reduce the risk of cardiovascular disease. Ano ba yung cardiovascular disease mga ka-herbs? So, yung mga sakit mga ka-herbs na tinatawag sa heart, sa mga blood vessels, like, ano ko lang ha, yung example na talagang relate tayo. So, yung mga heart attack, mga heart failure mga ka-herbs, yung mga stroke, so, nakaka-prevent itong onions mga ka-herbs. So, balik tayo. Bakit? Kasi ubo yung natin Ubo, common colds and float yung natin. So, kaya pala to mga ka-herbs, nakaka-help kasi may vitamin C at antioxidant. So, mag-focus tayo sa cough. Ngayon ko lang alam mga ka-herbs ng mga vitamin C to. Actually, kahit wala kang ubo, pwede kang uminom nito. Kasi hindi lang naman talaga common cold yung target niya. Marami. 'Di ba? Gaya ng sinabi ko kanina. Marami. So, liitin mo lang mga ka-herbs ha, para talagang siya. Yan. Nilalagay ko dito lahat mga ka-herbs. Siguro alam niyo yung basang to.
Ito yung ginagamit ko mga ka-herbs kasi kailangan nating ilagay ito sa ref. Pag mix natin lahat, kailangan natin ilagay sa ref to, ano siya, 6 to or more hours bago siya gamitin ha. Hindi siya pwedeng gamitin, kailangan mo na siyang, ano bang Tagalog nun, oy? Nahirapan ako sa kalison mga ka-herbs, oy. Basta i-mix all of these ingredients tapos ilagay sa ref. At saka na ako mag-instruct pagkatapos after 6 hours. Kasi hindi ako marunong magtagalog kung anong ginagawa ko nito. O diba? Nahirapan din kayong mag-intindi sa akin. So tingnan nyo na lang. So yun na. Tapos na tong onion. Tapos itong garlic mga ka-herbs. Ito namang garlic mga ka-herbs. Marami din ito. May vitamin C din siya mga ka-herbs. Akala nyo onion lang. Actually itong garlic, nabilong siya sa family ng onion. Onion family. So, yung ano niya, mga ganito, tinatawag nilang cloves. Cloves. Basta. C-L-O-V-E-S. Yun na yun. Para tayong hindi nag-grade 1. Ako pa lang palang hindi nag-grade 1. So, ito na mga ka-herbs. Ano bang health benefits ng garlic? Oops! Herbs, gaya din ng onions, may vitamin C, may vitamin B6, at saka manganese. So, ano din siya, it helps to reduce the blood pressure. O, see? May antioxidant din siya, mga ka-herbs, at marami pang iba, mga ka-herbs. So, ito pala yung reason bakit talagang, ano din, prevent din ito ng common cold and flu. So, diba? Talagang napaka-natural at talagang meron talaga silang mga content na naka-help sa mga ubo at saka sipon. At marami pang iba. Diba? At marami pang iba. So, ito, inano ko na rin to mga ka-herbs. Ano na rin ako nito, ni-wash ko na din to. Bago i-peel. At saka gaya ng ginawa natin sa onion, kailangan din siyang, anong tawag nito? Kailangan din siyang i-slice ng maliliit. Natawa ako mga ka-herbs kasi may kwento lang ako habang ako nito sa garlic ha. Kasi nga, yung husband ko, nagka-cough siya. So sabi ko, yung mga bata, gumagaling sa ginagawa kong inumin. Tapos sabi ko, uminom ka, baka effective din siya sa malaking tao. Kasi yung bunso ko mga ka-herbs, ginagamit ko yung medicine cup. Yung pinapainom ko sa bunso ko is 5 ml. At yung pinapainom ko sa dalawa kong anak, yung sa 10 years old and 9 years old is 10 ml every night. So sabi ko, since malaki ka na, ipapainom ko sa iyo 20 ml. Kasi malaki ka na eh. So uminom siya mga ka-herbs. So yun mga ka-herbs, uminom siya. Hindi na siya uminom ulit. Napapangitan siya sa lasa. Ayaw niya ng garlic, nasusuka siya. Buti na lang yung mga anak ko, walang choice kasi nagagalit ako pag hindi sila. First time, akala ko talaga hindi nila magustuhan. Kasi nga, imagine, onion at saka garlic at honey, kung i-imagine mo yung lasa, talagang hindi siya masarap, di ba? So, at first, uminom yung panganay ko, okay siya. Hindi siya nag-yak-yak. Tapos, yung pangalawa ko, pag inom niya, parang pasok ka siya. Tapos, binigyan ko kaagad ng tubig. Yung pinakapahirap yung bunso ko. Kasi, pag first ng inom, nagsuka siya. Sabi ko sa sarili ko, sige, suka mo lang kasi may ubo eh. Tama rin niya yung suka para masuka din yung plima. So, pagkatapos niyang magsuka, pinainom ko ulit. Nagsuka ulit mga ka-herbs. Nainis na ako. Kasi ang RT nun, picky eater yun eh. Maliit yun. Actually, mga ka-herbs, ano yun?
hindi siya malnourished siya. Yung kilo dapat ng age niya is dapat aabot ng 18 kilogram. Tapos 15 lang siya. So hindi talaga malnourished siya kasi picky eater siya. Tapos pag inom niya ng pangalawang bisis, nagsuka siya ulit. Nainis na ako. Sabi ko sa kanya, pag sinuka mo ang pangatlong bisis, talagang ihahammer kita. Tapos, hindi naman ako ganun ka bad mother, mga ka-herbs. So, ako, may juice ako eh. Yung parang ice candy, parang yung mabili mo sa store na juice siya. Tapos, i-freezer mo para parang ice candy na. Yan, pinapainom. Sige, bibigyan kita nito pagkatapos mo inumin yan. So, yun naging konsolo ko. Kasi hindi ako naniniwala, mga ka-herbs, na pag may ubo ka, dapat hindi ka umiinom ng malamig. Tingin ko okay lang as long as moderate lang, hindi ganun karami. So, yung importante naman is tinatake yung medicine, di ba? So, para mag-take siya na to, para uminom siya nito, bibigyan ko siya ng juice, ng parang ice candy. So, yun, uminom siya. So, every time, siya na yung hihingi. Pag wala na siyang ubo, hindi ko na pa napainom. Sabihin niya na, Mama, yung garlic at onion. Kasi gusto niya yung ice candy. Pero yung husband ko, sabi ko, pagka next day, uminom ka na ulit. Ayaw na niya. Sabi ko, naku, ang hirap pala magpainom ng matanda. Mabuti pa yung magpainom ng bata kasi tinatakot mo or bibigyan mo ng ice candy. Ganun. Tapos yung matanda, pag ayaw talaga. So, hindi siya uminom, mga ka-herbs. So, yung mga anak ko lang yung mga, at saka ako, hindi din ako nakatikim nito. So, sa nagtatanong, anong lasa? Tinanong ko, kasi nga, hindi ako umiinom, mga ka-herbs, kasi ayaw ko rin yung baho. Pero ginagawa ko lang talaga to for my kids, kasi, pang malaki na kasi, kasi yung immune system natin, diba? Okay na, hindi na tayo madaling nagkakaubo. So, tinanong ko yung panganay ko, ano yung lasa? Pangit ba siya? No, I love garlic, sabi niya. Is it sweet? Kasi may honey eh. Sabi niya, no mama, hindi mo malalasahan yung honey. Wala siyang tamis. Yung malalasahan mo lang is yung onion at saka yung garlic. Hindi daw niya malalasahan yung honey. Oh, ganun ba? Oo. Since my panganay love garlic, so that's okay lang siya sa kanya. Hindi na siya, pagkatapos niyang uminom, hindi na siya nag-inom ng tubig. Kaya yung resulta niya, mabaho bunganga niya paggabi. So sabi ko sa kanya, pagkatapos mong uminom nito, mag-drink ka ng water para at least natulak yung baho. Kasi, para na tayong nito. Talagang nakakabaho siya sa bunganga. Pero, okay lang yung mga herbs. Hindi naman super. Pag mag-toothbrush, mawawala rin naman. Kasi, sinesmell ko yung bunga ng mga anak ko eh. Kasi nagkikiss tayo mga mami, mga mother, gano'n. So, ito na yung garlic, mga ka-herbs. Ayan. Imimik lang natin dito. Hindi ako nadala ng kutsara. Kukuha muna akong kutsara, mga ka-herbs. Okay? Wait lang kayo dyan. So, ito na ka-herbs. Kumuha ko ng kutsara. I-mix nyo lang. Pasensya na, mga ka-herbs, ang haba ng video na ito. Tapos, 3 ingredients lang yung kasi na-miss ko kayo. Kasi, di ba noon, chumichika ako sa video. Tapos, nung ako, travel vlog, cooking, hindi na ako nagchichika sa video. Kaya na-miss ko to. Sige lang, gagawa ako ng ganitong version na pinaikli. Para hindi kayo ma-bored. Hayaan nyo na ako, okay? First comeback ko to na gumagawa ng medicinal na gamot ulit. Kaya ibigyan nyo na sa akin. Okay, ito na nga. So, i-mix natin to. I-mix nyo lang. Tapos, yung paglagay ng honey, actually ito 1 month ko to. See? Ano pa siya? 1 month ko tong ginagamit. So, pag tansyahan lang din. So, at yung talaga, yung nasuk pala ang tawag doon. Yung nasuk talaga yung natin, yung garlic at onion. So, ang honey, mga ka-herbs, may vitamin C din to, di ba? Tinatanong ko pa talaga kayo. So, ito, remedy to siya remedy siya sa cough kasi meron siyang antibacterial at antifungal. Ano ba ito?
syempre, antibacterial, yung nagkikill ng mga bacteria. Antifungal, kinikill niya yung mga fungi, fungus, ganon. So, kaya din siya nag-help na mapawala yung cough mo. Pinapatay yung bacteria eh, 'di ba? So wala to siyang ano mga ka-herbs. So may mga vitamins to, minerals, iron, zinc at antioxidants. So yung tatlong ito, may mga antioxidants na nagpo-protect ng mga cells niyo. O 'di ba? Para na akong magagamot ito. So hindi ko siya uubusin. Kasi ano lang to eh, maglalast siya sa akin. Itong ginawa ko ngayon, maglalast lang siya ng 3 to 4 days sa akin. So, ano bang lifespan niya bago siya maano? Hindi ko rin alam. Hindi, kasi yung sa video sabi niya, 3 days lang. Tapos, may ginawa ako. So, yan mga herbs. May ginawa ako na parami ko. Tapos, wala nang ubo yung mga bata. Hindi ko na, yung remaining, hindi ko na siya nagamit. At saka, kasi sinap ko na eh, wala nang ubo. Sabi ko nga, pag nag-stop na sila ng may iniinom, babalik ulit. So, bumalik ulit, siguro mga after 4 days, 3 days na wala silang inom. So, pinapainom ko, so, nasa loob siya ng ref ng 7 days. So, tinikman ko lang naman konti. Tinikman ko siya konti kung okay pa ba siya. Tapos, okay pa siya. 7 days yung mga ka-herbs. So, sabi ko, okay lang pala. Up to 7 days, kaya pala. Kaya pala up to 7 days. Kasi yung sa video, sabi niya 3 days. Pero nakatry ako ng 7 days. So, okay lang pala. So, i-mix natin to mga ka-herbs para maano talaga. Yan o. So, i-mix natin. By the way, pag ininom nyo to na walang cough, para lang parang may protection lang yung pang-boost lang ng immune system, okay lang ito, ganito. Tapos yung age, pag 5 years old down, or 6, siguro okay lang yung 5 ml every night, pagkatapos ng hapunan. Tapos, pataas, 7 years old pataas, 10 ml na yan mga ka-herbs. Or pwede yung mga 7, sa 8 ml mo lang. So, talagang pinakamarami na yung 10 ml. Pang-boost lang ng immune system ha. Pero pag may cough, this alone, hindi pwede mga ka-herbs. Kung gusto nyo, kung may kayo, parang gawin nyo lang itong antibiotic. So, kung kailangan din silang uminom na pang-ubo, tapos ito lang yung antibiotic mo. Ang ginawa ko, hindi kasi ako bumili, may kalabo ako dito eh. Sa mga hindi nakakita sa video ko sa kalabo, scan nyo lang. Pero sa mga tamad naman mag-scan, so yung kalabo mga ka-herbs, 3 kalabo, tapos ilagay nyo sa init na tubig at saka squeeze nyo yung yung juice ng kalabo. Yun yung ipapainom nyo sa bata. 3 times a day mga ka-herbs ha. Morning, afternoon, at saka pag wala kayong gamot sa pang-ubo, kung nagsisave din kayo, na bumili ng gamot na pang-ubo, kalabo mga herbs. Tapos ito, pang evening lang, at saka yung, kung malala talaga yung ubo, yung laging ubo ng ubo, ang ginagawa ko is, ginawa kong 2 times a day, morning at saka night, pag talagang ubo ng ubo. So yun. So ito, isusok natin, ilagay natin sa ref for 6 or more. Maganda yung overnight. Pero sa araw na ito, tingin ko, 6 hours lang to. Kasi gagamitin ko mamaya to sa gabi. More than 6 hours. So, hindi ko siya ma-overnight. Kasi maliit na lang mga ka-herbs, Ipapakita ko sa inyo later kung anong hitsura niya. So, i-drain nyo lang. Later na, para makita nyo. Okay mga ka-herbs? Let's wait. So, it's been, mga ka-herbs, 9 hours. So, ang gagawin natin is i-drain to siya gamit ng mahiwagang sa i-separate natin yung yung juice niya kasi itatapon natin itong Kuya, give me spoon, Kuya, babe. Maganda siya pag overnight pero okay lang naman kasi matagal na rin yung 9 hours. Kasi kanina, ginawa ko to is, yung 10 sa morning. So, ngayon, 7 sa gabi.
Kasi ipapainom ko na sa kanila. So, ipipress lang natin. Yan mga ka-herbs. Ipipress lang natin para talagang yung mga juices ng mga garlic makukuha talaga natin lahat. Sa garlic, sa onion. Ano. So, naghihintay na yung mga anak ko kasi ipapainom ko na to sa kanila ngayon. Let's kunin lang natin lahat. Kuya Ayas, go up sir ha kay Jeng sa kanin. Prepare water, be. Nag-prepare na ka water ka. Very good. Kunin lang natin lahat para walang masayang. Tapos ginaganon-ganon ko ka-herbs kasi para talagang nakukuha siya lahat. I prepare water. Wait, sir. Easy apple flora. Yung kanina mga ka-herbs ito, tinapon ko yung laman niya. Kasi kunti lang, sana ipapainom ko sana yun. Kaya lang, kunti lang. At saka, ayaw ko rin naman mahalo yung sa bowl. Kaya, No, kuya! so, na ito mga ka-herbs. So, yan na siya. Tapon na natin to at saka, teka, may garlic na ano. Onion. So, wait sa. Apa sa Hisiksan. Ina. Bata. So, ito na siya. Amene, apa ba? Ay, kalihi. Masasayang. So, ito na siya mga ka-herbs. So, ayan na siya mga ka-herbs. So, papainom na natin. Papainom na natin kay Kuya. Hi siya! So, yun mga ka-herbs. Ano ba to? Okay. 10 ml. Aquí ya puedo papita. Kuya, drink! Okay, water. Hisha Grace! Okay, for Ati. Kuya, drink water! So, yun na mga ka-herbs. So, medyo may kunting ubo yung lalaki kong anak. So, pero hindi naman as in, super talaga. Pag lang, minsanan lang. Tapos ito na yung pinapainom ko. Yung babae ko naman is hindi rin. So, ito na yung ginagawa ko. Hindi na ako nag-vitamin C sa kanila. Ito na yung pinapainom ko sa kanila lang para pang boss na immune system nila. Kasi, napaprove ko talaga na inom sila nito, hindi sila dali magkakaroon. Okay! Kasi babay mga ka